check this out. Okay, I look good. okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Okay. All you suckers just don't wanna be me. So, get smacked. You looking whack. I put the big So, ayun, magandang buhay mga boss idol. Ito na naman tayo. Bale, ang topic ngayon natin is yung pag-disassemble at saka assemble ng cylinder head nitong generator mga boss idol. So, papakita ko rin sa inyo yung mga simpleng galawan lang yan, pero meron tayong matututunan konti. O, bali dito mga boss idol, ito na, ginagamit na natin yung special tools nya. Simple lang naman to mga bossing. So, sa mga bagong pasampa, eto may makukuha silang mga idea dito kung paano magbakla. Dapat alam nyo lang kung saan ginagamit yung mga special tools niya para hindi kayo mahirapan. Ayun, ganun lang ka simple yun. Ipinrest lang natin tapos tinanggal yung mga lock. So ayun, natanggal na natin yung pinaka rotor at saka spring. So after nun, babalik ta rin lang. Ilalabas yung mga spindle tapos lilinisin na natin yan mga boss idol. After malinis, eto na, hasaan na ang gagawin natin dito. Hanggang sa tumigas yung braso natin. Ganyan lang yan mga boss idol. Bali, dalawang technique yung ginamit ko dito sa pag-checking after ng paghahasa. So yung una, ginamitan muna natin ng lapis. Guguhitan natin ng mga lapis yan. Tapos tsaka uli natin iikot. Dapat yung lapis na yun, dapat ma-fade yan, isang buo. Parang ganito mga bossing, ganyan. Yan, so nakita, bura yung lapis. Yun yung unang pinancheck ko dyan mga boss. So syempre, sigurista tayo. Naman tayo mga natutunan sa ibang engineer. So syempre, pagka maganda, kuhain natin. So ayun, nilagyan ko ng diesel uli. So dapat mga bossing, sa pag-check natin itong rotor cap, hindi pagbalik natin doon, nandun pa rin yung diesel niya na. So ayos na ayos yun. After nun, pwede na nating i-assemble yun. Dito naman mga boss idol, i-check natin kung kung okay pa ba tong rotor cap or need ng palitan or i-overhaul. So nilagay natin sa lathe, dapat yung lathe natin naka-neutral kasi ang purpose niyan, dapat iikot yung rotor cap. Dahil hindi pa nakakabit sa spindle, sisilbing spindle natin is yung pinaka spindle ng lathe machine. So habang pinipress natin nung tailstock natin, dapat iikot yung natin pinaka spindle ng lathe. Kita nyo, umiikot. Ibig sabihin okay pa yung rotor nya. Yun, checkin lang natin yan lahat isa-isa. After nyan, pwede na nating ibalik yan doon tapos ikabit. So far naman itong apat, ayos pa naman sila lahat. So goods na good. Bali dun sa isang set na in-overhaul ko kaganina, ayan nakita nyo yung nakapatong na yan. Wala na, hindi ko na ginamit yan, hindi umiigot mga boss idol. So ayun na nga, natapos na natin i-check yung rotor cap. Bali, good news, nandyan pa rin yung pinaka-diesel natin. Sinilip din natin sa loob, wala namang bahid na mancha ng langis na bumaba. So it means ayos yung pagkahasa natin. So eto na, i-assemble na natin mga boss idol. So kaya ko nga pala chine-check muna mga boss idol dun sa lathe machine. Sa iba kasi mga boss idol, chine-check nila yan pagka nakakabit na lahat. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano nila chine-check dito pagka naka-assemble. So ako kasi sigurista ko, ayoko paulit-ulit yung trabaho. So kaya chinek ko muna sa lathe machine para pag inassemble ko na dito, ibig sabihin 90% mga bossing, goods na goods yun. Buo natin dito yan, talagang gagana yan. Imagine kung hindi gumagana yung isa sa mga rotor doon, hadi babaklasin na naman natin. Tapos magbabaklas na naman tayo para lang magpalit ng rotor cap, diba? So manigurado na tayo para isang trabaho na lang. So andito na mga boss idol, eto na, ina-assemble na natin. Nilagay na natin yung mga spring. Yan, sunod nyan yung rotor cap naman. So ayan, ipe-press na lang natin uli. After ma-press nyan, goods na yan mga boss idol. Diba? Napakadali lang mag-assemble at saka mag-disassemble nitong cylinder head ng generator. Dapat lang dito is alam mo kung saan ginagamit yung mga tools. Buti nga mga idol, hindi na pinatanggal sa atin yung valve seat. Kasi mga good condition pa raw nung chinek nila. Kung yun yung trip nila, hindi pagbigyan lang natin mga boss idol. Less trabaho. Okay pa naman talaga yung mga valve seat na na-check ko. Actually, konting hasa nga lang, nag-flat na siya. So, ito na nga mga boss idol, ilalagay lang natin yung lock nyan. After nyan, okay na. Pwede na natin checkin yan. Ito yung pag-check ng rotor cap na mismong naka-assemble na mga boss idol. Ayan, lalagyan natin ng markings para makikita ba natin kung gagalaw talaga. So ito yung pinaka final checking natin.
Ayan makikita nyo, nilagyan ko yung 4. O ito na mga boss idol, papaluin natin yung top ng spindle. Ayan nakita nyo, umiikot. So, papaluin natin isa-isa yan. Dapat yan, umiikot lahat mga boss idol. Kasi pag gumagalaw yung rocker arm, tinutulak yan pababa. Dapat yan, umiikot yung spindle niya. So, para maganda yung kung ano man yung nangyayari dyan. Kung ano man yung nangyayari dyan mga boss idol, hindi ko na maikwento sa inyo kung ano yun. Basta yun yung idea. Alright, so ayun mga boss idol, salamat sa panonood. Ayan na, ay pakita ko na sa inyo kung paano yung pag-assemble, pag-checking, paglalapping. So yun lang yan mga boss idol, salamat sa panonood. Sana meron akong na-share na konting mga idea, lalo na sa mga baguhan. Hanggang sa susunod na video uli natin, salamat.